Magandang gabi mga kaibigan. Ang kwento natin ngayon ay isang kwentong barbero. Kaya tayo na't pumikit, huminga ng malalim at samahan ninyo ako sa kwento ng Ang Barbero at ang Mayamang Negosyante. Sa isang tahimik na umaga, sa maliit na barbershop ni Mang Ernesto, ang hangin ay malamig at ang araw ay hindi pa ganap na sumisikat. Ang barbershop na matatagpuan sa kanto ng isang abalang kalsada ay may mga lumang kahoy na upuan. Isang malaking salamin na naka-frame na ginto at ilang mga gamit na ginamit na sa maraming taon. Ang mga amoy ng sabon, shaving cream at ilang pabango mula sa mga kolonyang iniwan ng mga naunang kliyente ay sumasalubong sa bawat bagong customer. Si Mang Ernesto, ang may-ari ng barbershop, ay kilala hindi lamang sa kanyang galing maggupit, kundi pati na rin sa pagiging isang mahusay na tagapakinig at tagapayo. Habang pinapanday ni Mang Ernesto ang kanyang mga kagamitan, napansin niya ang isang pamilyar na tunog ng kotse na huminto sa tapat ng kanyang tindahan. Isang mamahaling sasakyan, isang itim na SUV, ang pumarada. Mabilis na bumaba mula sa kotse ang isang lalaking may suot na mamahaling suit, may hawak na brown leather briefcase at mukhang abala. Hindi ito ang karaniwang uri ng customer sa barbershop ni Mang Ernesto. Alam niyang isang espesyal na araw ang darating. Magandang umaga, ang bati ng lalaki nang pumasok siya sa barbershop. Ang kanyang boses ay may kasamang pagkaabala. Agad na tiningnan ni Mang Ernesto ang lalaking pumasok. "Ginoo, kumusta po? Anong maitutulong ko sa inyo?" tanong ni Mang Ernesto, sabay angat ng isang upuan na parang nag-aanyaya. Ang lalaki ay nagpatuloy na pumasok at umupo. "Gupit lang po sana," sagot ng lalaki, ngunit ang kanyang boses ay naglalaman ng labis na pagkaabala. Si Mang Ernesto, na sanay ng maghatid ng mga kwento at nakatagpo na ng iba't ibang klase ng tao, ay agad na napansin ang tensyon sa mukha ng bagong customer. Hindi karaniwan ang itsura ng lalaking ito. Hindi siya gaya ng mga kliyente na madalas magsabing gupit lang at aalis na agad. Habang naguhugas ng kamay si Mang Ernesto upang simulan ang trabaho, nagpasya siyang makipag-usap sa kanyang kliyente. "Kung okay lang po, Ginoo, maaari ko bang tanungin kung anong ikinagulo ninyo ngayong araw?" tanong ni Mang Ernesto na may malumanay na tinig. Lumunok ng laway si Ginoong Marco at ibinaba ang kanyang briefcase sa tabi ng upuan. "Alam mo, Mang Ernesto, pagsimula ni Ginoong Marco, puno na ako. Lahat ng negosyo ko kumikita. Puno ang wallet ko at ang lahat ng material na bagay na maiisip ko, mayroon ako. Pero sa kabila ng lahat ng yan, hindi ko pa rin mahanap ang tunay na kasiyahan. Parang may kulang." Si Mang Ernesto ay natigilan sandali at pinansin ang mga mata ng kanyang bagong kliyente. Para itong hindi maganda ang pakiramdam at ito ay hindi tungkol sa mga negosyo o material na bagay. "Saan po kayo nagkakamali, Ginoo?" tanong ni Mang Ernesto habang itinutok ang gunting sa buhok ni Ginoong Marco. Tumagal ng ilang segundo bago sumagot si Ginoong Marco. "Hindi ko alam, Mang Ernesto.
Lahat ng bagay ay tila malupit. Palagi kong iniisip na ang kasiyahan ay makamtan kapag nakuha ko ang lahat ng material na bagay. Ngunit parang hindi pa rin ako kontento. Parang may kulang. Siguro, Ginoo, sabi ni Mang Ernesto habang pinapanday ang buhok ni Ginoong Marco, ang kasiyahan hindi nasusukat sa mga bagay na hindi mo kayang hawakan. Matagal na akong naging barbero at marami na akong nakita. May mga kliyente akong mayaman, may mga kliyente akong mahirap, pero napansin ko, Ginoo, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng iyong bank account, kundi sa iyong kakayahan na magpasaya ng iba. Paano po iyon? Tanong ni Ginoong Marco habang binabaybay ni Mang Ernesto ang kanyang buhok. Nalilito kayo, Ginoo, sagot ni Mang Ernesto. Ang ibig kong sabihin ay hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa pera. Minsan, ang tunay na kasiyahan ay nasa mga simpleng bagay, pagkakaroon ng magandang relasyon sa pamilya, pagtulong sa mga hindi kayang tumulong sa sarili, o ang kasiyahan ng pagtulong sa iba. Gumuni-guni si Ginoong Marco sa mga sinabi ng barbero. Pero Mang Ernesto, kung hindi pera ang sagot, ano pa ang makakapagpasaya sa atin? Hindi ko na alam kung anong makakatulong. Habang ipinasok ni Mang Ernesto ang gunting sa buhok ng negosyante, nagsimula siyang magbahagi ng isang kwento mula sa kanyang kabataan. Alam mo, Ginoo, noong ako'y bata pa, hindi kami mayaman. Wala kami ng mga bagay na iniisip mong makakapagpasaya sa isang tao. Ngunit nakikita ko ang mga magulang ko, hindi sila tumitigil sa pagtulong sa ibang tao. Hindi kami mayaman sa pera, ngunit ang pamilya ko ay puno ng pagmamahal, at kahit simpleng buhay lang, masaya kami. Natutunan ko na sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang pagmamahal sa isa't isa ang pinakamahalaga. Nag-isip si Ginoong Marco at tila nagkakaroon siya ng bagong pananaw. Habang patuloy na gupit-gupit si Mang Ernesto, nagpatuloy ang kanyang kwento. Ang mga bagay na hindi mo kayang hawakan ay may pinakamalaking halaga. Kung may mga simpleng bagay ka na kaya mong i-appreciate, dun mo mararamdaman ang tunay na tagumpay. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangan na may kamahalan o material na bagay. Tinutulungan ng mga maliliit na hakbang ang mas maraming tao, at doon nagsisimula ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Baka nga po, Mang Ernesto, sagot ni Ginoong Marco, na sa mga sandaling iyon ay nagsimulang mag-isip ng malalim. Baka ang kasiyahan na hinahanap ko ay nasa mga simpleng bagay lang. Baka nga po may halaga ang mga simpleng bagay kaysa sa material na bagay. Matapos ang mga ilang minuto, natapos na ang gupit ni Ginoong Marco. Tumayo siya mula sa upuan at tumingin kay Mang Ernesto na may ngiti sa labi. Salamat, Mang Ernesto. Sa unang pagkakataon, parang may bagong pananaw ako sa buhay ko. Tila hindi ko napansin na ang kasiyahan ay mas malapit pala sa akin kaysa sa iniisip ko. Habang pinapalabas ni Mang Ernesto ang bisita, binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Walang anuman, Ginoo. Ang kasiyahan ay isang proseso. Hindi ito nangyayari ng mabilis. Minsan, kailangan lang nating baguhin ang ating pananaw.
Habang paalis si Ginoong Marco, huminto siya sandali sa pinto at lumingon kay Mang Ernesto. Babalik po ako. Hindi ko po akalain na sa isang simpleng gupit may matutunan akong mahalagang aral sa buhay. Salamat po. At sa pag-alis ng negosyante, ang barbershop ay bumalik sa katahimikan. Ngunit sa mga mata ni Mang Ernesto, alam niyang nagsimula ng magbago ang isang buhay at iyon ang pinakamagandang bahagi ng kanyang trabaho bilang barbero. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na dumadalaw si Ginoong Marco sa barbershop ni Mang Ernesto. Bawat pagbisita niya ay nagsisilbing pagkakataon na magtanong, mag-reflect at maghanap ng mas malalim na kahulugan sa kanyang buhay. Palibas ay isang tao na laging abala sa negosyo. Nagsimula siyang mapansin na may mga bagay siyang hindi pinapansin, ang mga aspeto ng buhay na hindi nasusukat sa pera o tagumpay. Isang hapon, habang nag-aayos si Mang Ernesto ng mga gamit, pumasok si Ginoong Marco na may bitbit na bagong kwento. Nakita ni Mang Ernesto ang abalang ekspresyon ng kanyang mukha at agad niyang tinanong, "Ginoo, ano po ang nangyari? Mukhang may mabigat kayong iniisip." "Wala na yata akong magagawa, Mang Ernesto," sagot ni Ginoong Marco habang umupo. "Marami akong negosyo, pero tila hindi ko na kaya ang magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng tagumpay ko, tila palaging may kulang. Minsan, nagtatanong ako sa sarili ko kung tama ba ang mga desisyon ko sa negosyo. Alam mo, Mang Ernesto, naging matagumpay ako sa mga bagay na hindi ko akalaing makakamtan. Pero habang tumaas ang aking negosyo, kasabay nitong tumaas ang mga problema ko, naubos na yata ang lakas ko." Si Mang Ernesto ay tumango at nagsimula siyang maggupit ng buhok ni Ginoong Marco. "Ginoo, siguro nga't may mga panahon na mahirap magpatuloy. Lahat tayo dumadaan sa mga pagsubok, lalo na sa negosyo. Kaya lang, hindi palaging magaan ang daan. Bawat tagumpay ay may kasamang hirap. Ngunit sa bawat kabiguan, doon natin matutunan kung paano bangon muli." "Paano po iyon?" tanong ni Ginoong Marco. Ang kanyang boses ay naglalaman ng kawalan ng pag-asa. "Hindi ko kayang tanggapin ang pagkatalo. Hindi ko kayang tanggapin na hindi ko kayang gawin ang lahat." Nagpatuloy si Mang Ernesto sa kanyang paggupit at nagsabi, "Alam mo, Ginoo, maraming tao ang dumaan sa pagkatalo. Hindi lang ikaw ang dumaan sa paghihirap. Noong bata pa ako, iniisip ko na ang lahat ng bagay ay maaaring makuha basta't magsikap ka. Pero natutunan ko na sa buhay, hindi laging may sagot ang lahat ng problema. Hindi lahat ng pagkatalo ay nangangahulugang tapos na ang lahat. Baka nga ang pagkatalo ay isang hakbang lamang tungo sa mas malalim na tagumpay." Si Ginoong Marco ay tahimik na nag-isip. "Ngunit Mang Ernesto, paano ko matatanggap na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin? Kung titingnan mo, lahat ng negosyo ko ay nakatayo sa mga desisyon ko at ngayon ay parang sumabog lahat ng yon. Nasa bawat kabiguan, Ginoo," tugon ni Mang Ernesto, "makikita mo ang mga pagkakataon. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano ka karaming pera ang mayroon ka, kundi kung paano mo tinanggap ang mga pagkatalo at natuto mula rito. Ang buhay ay parang paggupit ng buhok.
Kung minsan, may mga parte ng buhay mo na kailangang putulin, mga ugali, pananaw at maging ang mga relasyon na hindi na nakakatulong sa'yo. Pero pagkatapos ng lahat ng yon, makikita mo ang mas malinis na larawan, isang bagong simula. Habang nag-iisip si Ginoong Marco, nagpatuloy si Mang Ernesto sa pagbibigay ng kanyang kwento. Alam mo ba na ang mga kilalang negosyante sa buong mundo ay dumaan din sa mga pagkatalo? Si Steve Jobs halimbawa, pinatalsik siya mula sa sarili niyang kumpanya, pero bumalik siya at naging isa sa mga pinaka-maimpluwensyang tao sa industriya. Si Henry Ford, nagtagumpay siya sa paggawa ng mga kotse, pero ilang beses siyang nabigo bago niya nahanap ang tamang formula. Hindi sila nagtagumpay agad. Pumasa sila sa pamamagitan ng kanilang mga kabiguan. Matapos marinig ang mga kwento ng iba pang matagumpay na tao, nagsimulang magbago ang pananaw ni Ginoong Marco. Siguro po, Mang Ernesto, hindi ko na kailangang patagilid na itago ang pagkatalo ko. Hindi ko rin kailangang gawing masalimuot ang lahat. Siguro, ang dapat kong gawin ay tanggapin na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin at saka lang ako maghahanap ng paraan upang magpatuloy. Si Mang Ernesto ay ngumiti at sinabi, "Tama po kayo, Ginoo. Ang pagtanggap sa pagkatalo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang tanda ng lakas. Kung natututo kang tanggapin ang iyong mga pagkatalo, doon mo matutunan ang tunay na lakas, ang lakas na magpatuloy, bumangon at magsimula ulit." Bilang pagtatapos, tumayo si Ginoong Marco at nagpasalamat kay Mang Ernesto. "Salamat po, Mang Ernesto. May bagong pag-unawa na akong natutunan. Hindi pala kinakailangan na perpekto ang lahat at wala palang mali sa pagtanggap na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin." Si Mang Ernesto, habang iniiwasan ang mga gamit para sa susunod na kliyente, ay nagsabi, "Ginoo, ang buhay ay isang serye ng mga hakbang at hakbang, hindi ng takbo at takbo. Kung natutunan mong tanggapin ang mga pagkatalo at magpatuloy, makikita mo na ang lahat ng iyon ay nagdadala sa iyo sa mas magaan na paglalakbay." Nang maglakad si Ginoong Marco palabas ng barbershop, napansin niya na may kasamang bagong sigla sa kanyang mga hakbang. Bagamat marami pa siyang kailangang ayusin sa kanyang buhay, natutunan niyang tanggapin na ang bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa mas maganda at mas matagumpay na bukas. Mga ilang linggo ang lumipas mula nang unang dumating si Ginoong Marco sa barbershop ni Mang Ernesto at nagsimula na siyang maramdaman ang mga pagbabago sa kanyang pananaw sa buhay. Bagamat marami pa siyang tanong na hindi pa nasasagot, naramdaman niyang may mga hakbang siyang nakamtan upang mapabuti ang kanyang sarili. Ang mga kwento ni Mang Ernesto, mga aral na tila simpleng ipaliwanag, ay nagsimulang magdulot ng malalim na epekto sa kanyang buhay. Isang hapon, habang tahimik na nag-aayos si Mang Ernesto ng kanyang mga gamit, pumasok si Ginoong Marco na may malalim na ekspresyon sa mukha. May kasamang bitin na mga tanong at isang bagong sigla sa mga mata. Napansin ni Mang Ernesto ang pagbabalik ng negosyante at agad siyang nagtanong, "Magandang hapon, Ginoo. Ano po ang bago?
Mukhang may iniisip kayong mabigat. Magandang hapon, Mang Ernesto. Nagsimula si Ginoong Marco. Ang kanyang boses ay may kaunting pangungusap na nagsasabing may mga bagay siyang nais itanong. Alam mo, Mang Ernesto, nakikita ko na ang mga simpleng bagay na tinuro mo sa akin ay unti-unting nagiging bahagi ng buhay ko. Pero meron pa akong isang tanong. Paano ko ba malalaman kung ako ay tunay na kontento na? Kung sakaling magtagumpay ako sa mga pagbabago sa aking buhay, paano ko malalaman kung ang mga ito ay sapat na para maramdaman kong tunay na tagumpay na? Si Mang Ernesto ay huminto sandali at tumingin kay Ginoong Marco. Pinagmasdan siya at nagsimulang mag-isip. Ginoo, ang tanong na yan ay isang malalim na katanungan. Hindi madaling sagutin, ngunit tutulungan kita. Tumayo si Mang Ernesto mula sa kanyang upuan at naglakad patungo sa isang lumang estante sa tabi ng kanyang shop. Mula rito, kinuha niya ang isang maliit na kahon at inilapag ito sa mesa. Alam mo ba, Ginoo, na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan hindi sa kung gaano karami ang mayroon ka, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang mga bagay sa iyong paligid. Nagulat si Ginoong Marco sa tanong ni Mang Ernesto. Ano pong ibig sabihin ninyo? Bakit nyo po kinuha iyan? Tanong ni Ginoong Marco habang nagmamasid sa kahon. Ngumiti si Mang Ernesto at binuksan ang kahon. Nakita ni Ginoong Marco na ito ay puno ng mga lumang gamit, mga piraso ng papel na may mga pangalan, mga resibo at mga larawan mula sa mga nakaraang taon. Ito, Ginoo, ay ang aking koleksyon. Bawat piraso ng bagay dito ay may kwento. Ang mga resibo ay mula sa mga simpleng pagtulong ko sa iba. Mga larawan ay mga alaala ng mga masayang sandali ko kasama ang pamilya ko. Hindi ito mga material na bagay na masusukat ng pera, ngunit mga simpleng bagay na may malalim na kahulugan sa buhay ko. Pinagmasdan ni Ginoong Marco ang mga bagay na inilabas ni Mang Ernesto. Nakita niya ang larawan ng barbero at ang kanyang pamilya, pati na rin ang ilang resibo na nagpapakita ng mga simpleng donasyon sa mga mahihirap na tao sa kanilang komunidad. Tila isang malalim na kwento ang bawat bagay na nakatago sa loob ng kahon. Kung titignan mo, Ginoo, ang mga simpleng bagay na ito ay mga tanda ng tunay na kasiyahan ko. Wala ni isa sa mga bagay na ito ang may presyo, pero lahat sila ay may mahalagang kwento. Ang kwento ng pagtulong, ang kwento ng pagpapatawad, ang kwento ng kasiyahan sa mga simpleng bagay. Diyan nakasalalay ang tunay na tagumpay. Si Ginoong Marco ay tahimik na nagmuni-muni habang pinagmamasdan ang mga bagay na inilabas ni Mang Ernesto. Naintindihan ko na po, sabi niya. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at yaman ko, hindi ko natutunan ang tunay na halaga ng mga simpleng bagay. Tila ba laging ako ay nakatuon lamang sa kung paano kumita ng pera at hindi ko pinahahalagahan ang mga tao at ang mga simpleng sandali sa buhay. Nagpatuloy si Mang Ernesto sa kanyang kwento.
Ang kasiyahan, Ginoo, ay hindi nakikita sa materyal na bagay. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka, kundi kung paano mo minamahal at pinahahalagahan ang mga bagay na hindi mo kayang hawakan. Ang mga bagay na ito, mga simpleng kwento ng pamilya, mga pagbabalik loob sa komunidad, yan ang nagbubuo ng tunay na kayamanan. Hindi mo ito makikita sa anumang gold bar o mansyon. Si Ginoong Marco ay muling nakinig ng mabuti. Siguro, Mang Ernesto, tama kayo. Hindi ko na dapat ituloy ang buhay ko na puro business lang. Kung may mga pagkakataon man na nagtagumpay ako, hindi ko dapat kalimutan na ang tunay na tagumpay ay sa mga simpleng bagay, ang mga relasyong nabubuo at mga pagkakataong may malasakit sa iba. Si Mang Ernesto ay ngumiti. Yan, Ginoo. Ang kasiyahan ay hindi laging mabilis. Ang mga simpleng bagay na pinapahalagahan mo sa araw-araw ang siyang maghuhubog sa iyong buhay. Kaya hindi mo kailangang magmadali. Huwag mong gawing target ang tagumpay na hindi mo kayang maramdaman sa puso mo. Kung natutunan mong mahalin ang mga simpleng bagay, doon mo malalaman na ikaw ay tunay na matagumpay. Salamat po, Mang Ernesto, sagot ni Ginoong Marco, sa mga simpleng aral na ipinamahagi ninyo sa akin. Parang nagsimula akong makita ang kahulugan ng tunay na tagumpay. Siguro po, magsisimula akong maglaan ng oras para sa mga taong may halaga sa buhay ko at hindi ko na masyadong tutukan ang mga material na bagay. Nagpatuloy si Mang Ernesto sa paggupit habang si Ginoong Marco ay napansin na ang bawat tanong na naiisip niya ay nagkakaroon ng sagot. Habang lumipas ang mga minuto, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang mga kabiguan at kabalisahan na matagal niyang iniwasan. Ngayon, nagsimula siyang magbago, hindi sa mga negosyo niyang nagpapaikot sa kanyang buhay, kundi sa mas malalim na paraan ng pagtingin sa buhay, sa mga tao, at sa mga simpleng bagay na madalas ay hindi pinapansin. Matapos ang mga huling pag-uusap kay Mang Ernesto, nagsimulang magbago si Ginoong Marco. Ang dating malupit na negosyante na tanging material na tagumpay ang tinitingnan ay nagsimulang makita ang mas malalim na kahulugan ng buhay. Ngunit bagamat may mga pagbabago sa kanyang puso at isipan, hindi pa rin madaling isabuhay ang mga aral na natutunan. Ang negosyo, ang malaking bahagi ng kanyang buhay, ay patuloy na humihingi ng kanyang atensyon. Isang linggo ang lumipas at muling dumaan si Ginoong Marco sa barbershop ni Mang Ernesto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumaan para magpatulong sa isang gupit. Napansin ni Mang Ernesto ang mas magaan na anyo ni Ginoong Marco, isang senyales na tila ang negosyante ay naglalakbay patungo sa bagong simula. Magandang araw, Ginoo, bati ni Mang Ernesto. Puwede ko po bang itanong, kumusta na po ang mga negosyo? Ang mga desisyon po ba na ginawa ninyo ay nagsimula ng magbunga? Napangiti si Ginoong Marco, ngunit may kaunting lungkot na nagmumula sa kanyang mga mata. Mang Ernesto, tama po kayo. Maraming mga pagbabago sa negosyo ko, ngunit may mga bagay pa akong gustong baguhin. Tinutukan ko po ang mga bagay na hindi ko dati pinapansin, ang mga relasyon sa mga empleyado ko,
pati na rin sa mga kliyente. Subalit, may mga pagkakataon na parang hindi pa rin sapat. Nagpatuloy si Mang Ernesto sa pagtanggap sa mga saloobin ng negosyante. Iyan ang buhay, Ginoo. Minsan, ang mga pagbabago na inaasahan mong mangyari agad ay matagal. Pero ang mahalaga, nagsimula ka nang magtanong at magbago ng pananaw. Hindi laging makakamtan agad ang lahat ng nais. Ngunit kung nagsimula ka na sa tamang direksyon, makikita mo rin ang bunga ng mga hakbang na ginagawa mo. Si Ginoong Marco ay nagsimulang mag-isip. Tama kayo, Mang Ernesto. Minsan kasi nararamdaman ko na parang malayo pa ang tagumpay. Siguro ang dahilan kung bakit hindi ko agad maramdaman ang pagbabago ay dahil ako pa rin ay nakatuon sa mga material na bagay. Tumango si Mang Ernesto at nagsabi, Ginoo, hindi ko po sinasabi na ang pera at negosyo ay hindi mahalaga. Mahalaga po ang mga ito para sa ating kabuhayan. Ngunit, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong naipundar o ang iyong yaman. Ang tagumpay ay nasusukat sa kung paano mo pinahahalagahan ang mga relasyon at mga bagay na hindi mo kayang hawakan. Ang mga salitang iyon ay muling nagpatibay sa nararamdaman ni Ginoong Marco. Napansin niya na ang simpleng konsepto ng relasyon ay isang aspeto ng buhay na matagal na niyang nakakalimutan. Hindi na siya puro trabaho at negosyo. Unti-unti, natutunan niyang maglaan ng oras para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, mga bagay na hindi kayang palitan ng pera. Naisipan ni Ginoong Marco na maglaan ng mas maraming oras para sa kanyang mga anak at hindi lamang sa pag-oorganisa ng mga negosyo. Nagsimula siyang magplano ng mga weekend bonding tulad ng mga simpleng lakad sa parke o mga picnic. Laking gulat niya nang maramdaman ang masayang pakiramdam ng magkasama-sama at mag-usap ng masinsinan kasama ang mga anak at asawa. Habang nagbabalik tanaw sa mga nangyari, natutunan ni Ginoong Marco na ang mga simpleng sandali, ang pagtawa, ang pakikinig at ang pagtulong sa iba ang siyang nagbigay ng tunay na kasiyahan. Hindi ito madaling natutunan, ngunit isang hakbang siya patungo sa mas makulay at mas matagumpay na buhay. Ang mga pagbabago ay nagbigay sa kanya ng lakas upang maging mas bukas sa mga tao sa paligid niya at natutunan niyang itama ang mga pagkakamali mula sa nakaraan. Isang araw, dumaan si Ginoong Marco sa isang charity event na inorganisa ng kanilang kumpanya. Nais niyang magsimula ng isang bagong proyekto na may layuning magbigay ng mga libreng edukasyon sa mga batang mahihirap. Nagkaroon siya ng ideya na hindi lang dapat nakatuon ang negosyo sa sarili kundi sa komunidad. Mang Ernesto, salamat sa mga aral na binahagi ninyo sa akin, sabi ni Ginoong Marco sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kagalakan ng mga bata sa event. Dahil sa inyo, natutunan ko ang tunay na halaga ng bawat hakbang. Hindi lang negosyo ang mahalaga, kundi ang pagmamahal at malasakit sa kapwa. Si Mang Ernesto ay patuloy na nagtatrabaho sa kanyang barbershop. Hindi alam na ang isang maliit na kwento at ilang simpleng aral ay nagbigay ng bagong buhay at perspektibo sa isang tao.
Sa bawat taong dumadaan sa kanyang shop, siya'y nagiging saksi sa mga maliliit na pagbabago na nagiging dahilan ng malaking epekto. Si Ginoong Marco, ang dating negosyante na tanging negosyo ang iniisip, ay nagsimulang magbago at magsimula ng mas matamis na buhay. Isang buhay na mas puno ng pagmamahal, pag-unawa at malasakit sa kapwa. Isang araw, habang ang araw ay sumisikat ng maliwanag, si Ginoong Marco ay muling dumaan sa barbershop ni Mang Ernesto. Hindi siya dumaan upang magpagupit, kundi upang magtanong ng higit pang mga bagay. Nais niyang malaman kung paano ba tunay na nabubuhay ang mga tao sa baryo at kung ano ang mga bagay na hindi niya palubos na nakikita. Si Mang Ernesto, na palaging handang magbahagi ng karunungan, ay nag-anyaya sa kanya na magsama at maglakbay sa lugar na matagal na niyang tinutulungan. Kung gusto mong makita ang tunay na kahulugan ng tagumpay, Ginoo, kailangan mong makatagpo ng oras para sa mga tao sa paligid mo. Hindi lamang sa negosyo, hindi lang sa iyong pamilya. Pumunta tayo sa puok na madalas kong pinupuntahan, kung saan ako natutong magbigay sa mga walang kalaban-laban. Sabi ni Mang Ernesto. Aling puok po ito, Mang Ernesto? Tanong ni Ginoong Marco, na muling nagsimula ng mag-isip ng malalim. Ang mga tao roon, Ginoo, ay hindi mayaman sa material na bagay, ngunit puno sila ng pagmamahal at malasakit. Hindi nila kailangan ng higit pa, kundi ang bawat isa. Pumunta tayo doon at alamin mo kung paano ang tunay na tagumpay. Sagot ni Mang Ernesto habang nagsasara ng kanyang barbershop. Matapos ang ilang minuto ng pag-iimpake ng kaunting gamit at pagkakaroon ng maliit na biyahe, dumating sila sa isang komunidad sa labas ng bayan. Habang naglalakad sila, napansin ni Ginoong Marco ang mga simpleng bahay na gawa sa mga lokal na materyales at ang mga tao na abala sa paggawa ng mga gawain araw-araw. Ngunit sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, ang kasiyahan at saya ng mga tao ay kitang-kita sa kanilang muka. Habang ang kanilang mga hakbang ay patuloy na umaabot sa isang bukirin, nakasalubong nila si Aling Rosa, isang matandang babae na nangunguna sa isang maliit na grupo ng mga kababaihan na abala sa paghahanda ng pagkain para sa mga bata at matatanda. Si Aling Rosa ay isang matandang babae na palaging nagngingiti kahit pa siya ay matagal nang nag-aalaga ng mga bata sa komunidad. Magandang araw po, Mang Ernesto, bati ni Aling Rosa nang makita sila. Ang tagal na po ninyo hindi dumadaan dito. Ano po ang balita? Magandang araw, Aling Rosa, sagot ni Mang Ernesto. Sabay abot ng isang maliit na basket ng prutas mula sa kanyang bag. Nais ko po sanang ipakita kay Ginoong Marco ang lugar na ito at kung paano ang mga tao rito ay tunay na nakakaranas ng kasiyahan at tagumpay. Nagpasya si Ginoong Marco na makipag-usap kay Aling Rosa at nagtanong, Aling Rosa, kung maaari ko po kayong tanungin, paano po ninyo nakikita ang tagumpay sa inyong komunidad? Kung titingnan ko po ang mga tao rito, mukhang masaya sila, pero hindi po kayo mayaman sa material na bagay. Tumawa si Aling Rosa at nagsabi, Ginoong Marco,
Dito po sa aming komunidad, hindi po kami nagmamadali. Ang tagumpay po sa amin ay hindi nasusukat sa kung anong mga bagay ang mayroon kami, kundi sa kung paano kami nagtutulungan at nagsasama-sama bilang isang pamilya. Kami po ay hindi mayaman sa pera, ngunit mayaman kami sa pagmamahal sa bawat isa. Pumunta sila sa isang maliit na kubo kung saan nagkakasama-sama ang mga kababaihan at ilang kalalakihan upang magtulungan sa paghahanda ng pagkain para sa mga batang walang magulang. Habang ang mga bata ay tumatakbo at naglalaro sa paligid, si Ginoong Marco ay napansin na ang mga tao rito, kahit wala ng marangyang buhay, ay masaya at kontento. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan at wala sa kanila ang nagmamadali upang umalis. Nagpatuloy si Aling Rosa tulad po ng sinasabi ni Mang Ernesto. Hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa pera. Ang tunay na tagumpay ay nasa mga simpleng bagay, ang pagtulong sa isa't isa, ang magkasama at nagkakaisa, at ang pagpapahalaga sa bawat araw na dumarating. Si Ginoong Marco na tahimik na nagmamasid sa mga tao ay nagsimulang mag-isip, paano ko po matutunan iyon? Paano ko matutunan na magbigay at maging kontento sa mga simpleng bagay? Ang kasagutan, Ginoo, sagot ni Aling Rosa, ay nasa iyong puso. Kung matutunan mong makita ang kagandahan sa mga simpleng bagay, sa pagtulong, sa pagbigay ng oras, at sa pagmamahal, doon mo matutunan ang tunay na kasiyahan. Hindi mo kailangang maging mayaman sa material na bagay para maramdaman mo ang kasiyahan. Habang si Ginoong Marco ay nag-iisip sa mga sinabi ni Aling Rosa, napansin niyang ang mga tao sa komunidad ay patuloy na nagtutulungan. Hindi sila tumitingin sa mga bagay na wala sila. Sa halip, tinatangkilik nila ang mga bagay na mayroon sila at pinapahalagahan nila ang bawat isa. Ang mga simpleng araw na puno ng pagtulong at pagmamahal ay nagbigay ng tunay na halaga sa kanilang buhay. Si Ginoong Marco ay tumingin kay Mang Ernesto at sa mga mata ng barbero. Nakita niya ang isang uri ng kagalakan, isang kagalakan na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Mang Ernesto, sabi ni Ginoong Marco, ngayon ko po nauunawaan. Ang tunay na tagumpay pala ay hindi laging nakikita sa laki ng kita o negosyo. Ang tunay na tagumpay ay nasa mga simpleng bagay, ang mga relasyon, ang pagtulong sa kapwa, at ang pagpapahalaga sa buhay. Si Mang Ernesto ay ngumiti at tinapik siya sa balikat. Tama ka, Ginoo, at kung matutunan mo itong gawin, ang buhay mo ay magiging puno ng kagalakan at kasiyahan. Walang halaga ang mga material na bagay kung wala kang malasakit at pagmamahal sa mga tao sa paligid mo. Pagkatapos ng ilang oras na pag-usap at pagtulong sa mga tao ng komunidad, nagpasya silang magpaalam at maglakbay pabalik sa bayan. Habang naglalakad sila pauwi, si Ginoong Marco ay hindi mapigilang mag-isip. Ngayon, ang mga tanong na matagal niyang iniwasan ay nagsimulang magbigay ng sagot. Natutunan niyang ang tunay na kasiyahan at tagumpay ay hindi nasusukat sa material na yaman, kundi sa pagmamahal at malasakit sa iba.
Matapos ang kanilang pagbisita sa komunidad, si Ginoong Marco ay hindi mapigilang mag-isip ng malalim. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng bagong pananaw at ang puso niya ay puno ng bagong layunin. Ang mga simpleng sandali ng pagtulong at malasakit sa kapwa ay nagbigay sa kanya ng isang hindi matatawarang kasiyahan na hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay. Bagamat alam niyang marami pa siyang kailangan matutunan, nagsimula siyang magpasiya na baguhin ang paraan ng pamumuhay at pag-iisip niya sa mga darating na araw. Isang hapon, habang abala si Mang Ernesto sa kanyang trabaho, pumasok si Ginoong Marco na may masiglang ekspresyon sa muka. Ang mga mata niya ay puno ng kasiyahan at sa kanyang mga labi ay walang humpay ng ngiti. Mang Ernesto, salamat po. Salamat sa lahat ng mga aral na ibinahagi niyo sa akin. Masigla niyang sabi. Magandang araw, Ginoo. Tugon ni Mang Ernesto habang itinutok ang gunting sa buhok ng isang kliyente. Mukhang may bagong sigla ka. Ano po ang nangyari? Ito po, sabi ni Ginoong Marco habang inilabas ang isang papel mula sa kanyang bag. Nagdesisyon po akong simulan ang isang programa na magbibigay ng libreng edukasyon sa mga batang mahihirap sa ating komunidad. Gusto ko pong magbigay ng pagkakataon sa kanila na magkaroon ng mas magaan na buhay. Isang pagkakataon na hindi nila dapat ipagdamot. Nais ko pong magbigay sa kanila ng mga bagay na hindi nila matutumbasan ng anumang halaga, kaalaman, pagkakataon at pag-asa. Nagulat si Mang Ernesto sa narinig. Ginoo, hindi ko po inaasahan ito. Ang desisyon po ninyo ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas matagumpay na buhay. Ang mga batang iyon ay tiyak na magkakaroon ng magandang pagkakataon sa mga darating na taon dahil sa inyo. Ang magbigay ng edukasyon at pagkakataon ay isang uri ng tagumpay na higit pa sa material na yaman. Ipinanganak po ako sa isang puok na puno ng mahihirap, Mang Ernesto. Pero ako po ay pinalad na magkaroon ng pagkakataon upang mag-aral at maging matagumpay. Ngayon, ang nais ko lang ay ibalik ang mga biyayang natamo ko at magbigay ng pagkakataon sa mga batang may pangarap, ngunit hindi kayang tugunan ang mga pangangailangan. Dagdag ni Ginoong Marco. Habang siya ay nagkukwento, napansin ni Mang Ernesto na ang dating malupit na negosyante ay nagbago. Hindi na siya ang dating tao na tanging negosyo at pera ang iniisip. Si Ginoong Marco ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa iba, isang tao na handang magbigay at magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Ang kanyang desisyon na magsimula ng isang proyekto para sa edukasyon ng mga batang mahihirap ay isang hakbang patungo sa tunay na tagumpay. Isang tagumpay na hindi matutumbasan ng anumang halaga ng pera. Si Ginoong Marco ay tumingin kay Mang Ernesto at nagpatuloy, Mang Ernesto, sa mga susunod na linggo sisimulan ko po ang programang ito. Nais ko pong humingi ng tulong mula sa inyo at sa mga tao sa ating komunidad. Kailangan ko po ng suporta upang maging matagumpay ito. Gusto ko pong maging bahagi ng pagbabago sa buhay ng mga batang ito. Kung kaya kong baguhin ang buhay nila, sigurado akong makakamtan ko ang tunay na tagumpay.
Ginoo, ang inyong layunin ay isang bagay na hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman. Ang magbigay ng edukasyon ay isang malupit na hakbang tungo sa pagbabago, hindi lang ng buhay ng mga bata, kundi ng buong komunidad. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming ari-arian ang mayroon ka, kundi sa kung paano mo binago ang buhay ng iba, sabi ni Mang Ernesto, na halos may luha sa mata dahil sa nakita niyang pagbabago kay Ginoong Marco. Nagpatuloy si Ginoong Marco, Mang Ernesto, gusto ko pong malaman kung paano ko pa matutulungan ang komunidad. Ano pa po ang mga bagay na maitutulong ko upang mas lalo pa nilang maramdaman ang malasakit ko? Hindi ko po gusto na matapos lamang ang proyekto ko bilang isang simpleng pagtulong. Gusto ko pong magpatuloy at maging inspirasyon sa kanila. Si Mang Ernesto ay tumingin kay Ginoong Marco at ngumiti. Ginoo, ang tunay na tagumpay ay ang magbigay ng iyong oras, pagmamahal at malasakit. Ang pagiging inspirasyon sa iba ay isang napakahalagang bagay. Kung ikaw ay magiging bukas sa pagtulong, tiyak na makikita mo ang mga pagkakataon upang matulungan ang iba pa, ang mga bata, ang mga tao sa komunidad ay tiyak na magpapasalamat sa inyo dahil sa mga ginawa ninyo para sa kanila. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula na si Ginoong Marco sa kanyang proyekto. Nakipagtulungan siya sa mga paaralan at mga organisasyon upang makalikom ng mga resources at magbigay ng libreng edukasyon sa mga batang mahihirap. Ang kanyang layunin ay hindi lamang magturo ng mga akademikong aralin, kundi maging magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan upang magtagumpay sa buhay. Habang pinapalakas ni Ginoong Marco ang kanyang proyekto, nagsimula siyang makita ang mga pagbabago hindi lamang sa buhay ng mga bata, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang pamilya at komunidad. Ang simpleng desisyon niyang magbigay ng pagkakataon sa mga kabataan ay nagdulot ng malalaking pagbabago, at sa mga darating na taon, tiyak na ang mga batang tumanggap ng edukasyon mula sa kanyang proyekto ay magiging inspirasyon din sa mga susunod pang henerasyon. Matapos ang mga linggong puno ng pagbabago, nagpatuloy si Ginoong Marco sa kanyang proyekto sa edukasyon at patuloy na nagbigay ng oras at pansin sa mga batang nangangailangan. Habang ang mga bata ay natututo at nagsisilbing inspirasyon sa kanilang mga pamilya, si Ginoong Marco naman ay natutunan ding magbigay ng oras para sa kanyang negosyo, ngunit sa ibang perspektibo. Isang araw, habang siya'y nagmamadaling papunta sa barbershop ni Mang Ernesto, naramdaman ni Ginoong Marco ang kakaibang kaligayahan na hindi niya nararamdaman noon. Sa kabila ng abala niyang trabaho at mga proyekto, natutunan niyang unahin ang mga bagay na mahalaga at hindi ang mga bagay na nakakatakot mawala. Natutunan niyang hindi laging ang negosyo o ang yaman ang nagsasabi ng tagumpay, ngunit sa pagbalik niya sa kanyang negosyo, nagsimula siyang mag-isip kung paano pa niya mas mapapalago ito nang hindi tinatanggal ang halaga ng oras para sa pamilya at komunidad.
Pagdating sa Papa Shop, nakaupo si Mang Ernesto at naghihintay ng kanyang mga kliyente. Habang pinagmamasdan siya ni Ginoong Marco, napansin niyang ang barbero ay tila mas tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng konting sigla. Naglakad si Ginoong Marco patungo sa kanya at sinabi, "Mang Ernesto, magandang araw po. Marami po akong natutunan sa mga aral na ibinahagi ninyo sa akin. Nagsimula po akong magbalik sa negosyo, ngunit sa ibang paraan. Hindi ko po alam kung paano ko gagawin ito, ngunit gusto kong maisaayos ang lahat sa tamang paraan." "Magandang araw, Ginoo. Mukhang mas magaan ang inyong pakiramdam ngayon," sagot ni Mang Ernesto habang binabago ang pagkakaayos ng gamit para sa susunod na kliyente. "Pwede ko bang malaman kung ano ang iniisip ninyo ngayon? Ano po ang mga bagong hakbang na nais ninyong gawin sa negosyo ninyo?" Umupo si Ginoong Marco at nagsimulang magkwento. "Mang Ernesto, noong nagsimula po ako sa negosyo, ang tanging layunin ko lang ay kumita at magtagumpay. Ngunit nang dumaan ako sa inyong mga aral, natutunan kong hindi sapat ang magtagumpay lang sa negosyo. Dapat din palang magtagumpay sa mga relasyon, sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya't nagdesisyon po akong magbigay pansin sa mga empleyado ko at sa mga tao sa paligid ko. Nais kong magtulungan kami upang magtagumpay, hindi lamang ako, kundi pati sila." Nakita ni Mang Ernesto ang sigla sa mga mata ni Ginoong Marco at natuwa siya. "Maganda ang desisyon nyo, Ginoo. Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita. Mahalaga na makita natin ang halaga ng mga empleyado at mga kasamahan sa trabaho. Kung ang layunin mo ay hindi lang kumita, kundi magbigay ng mas magaan na buhay sa mga tao sa paligid mo, tiyak na magiging matagumpay ang iyong negosyo sa paraan na magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan." Si Ginoong Marco ay patuloy na nagsalaysay. "Nagsimula po akong magsagawa ng mga team building activities sa aming kumpanya. Ipinakilala ko po sa kanila ang mas malalim na layunin ng aming negosyo. Hindi lang para kumita, kundi upang magbigay ng malasakit sa aming komunidad. Gusto ko po na matutunan ng mga empleyado ko na hindi sila lang ang mga manggagawa, kundi bahagi sila ng isang mas malaking layunin." Si Mang Ernesto ay nagbigay ng isang ngiti. "Ginoo, ang paggawa ng mga pagbabago sa negosyo ay hindi madali. Ngunit ang paggawa ng hakbang na makikinabang ang lahat ay tiyak na magdudulot ng mas magaan na daloy sa negosyo at sa buhay ng bawat isa." Ngumiti si Ginoong Marco at nagpatuloy, "Nagpasya po akong itaguyod ang isang bahagi ng kumpanya na magsusulong ng mga proyekto para sa mga mahihirap. Isa sa mga proyekto ay ang pagtulong sa mga kabataan na may pangarap ngunit walang pagkakataon. Gusto ko po sanang magbigay ng scholarships sa mga kabataan sa komunidad at matulungan silang makapagtapos ng kanilang pag-aaral." Si Mang Ernesto, na palaging naniniwala sa kabutihan ng tao, ay ngumiti at sumagot, "Ginoo, tama ang inyong desisyon. Ang magbigay sa mga kabataan ay isang hakbang patungo sa pagpapalago ng hindi lamang negosyo, kundi ng buong komunidad. Kung ang negosyo ay magiging isang instrumento ng pagbabago at hindi lang para sa sarili, tiyak na magdudulot ito ng mas maraming biyaya." Habang nagpatuloy ang kanilang usapan,
Si Ginoong Marco ay nagsimula ring magplano ng mga konkretong hakbang upang mapaunlad ang negosyo ng may malasakit sa kapwa. Sinimulan niyang ipatupad ang mga bagong polisiya na magbibigay halaga sa mga empleyado tulad ng mga benepisyo, makatarungang sahod at mga pagkakataon sa personal na pag-unlad. Ang layunin ay hindi lang magtagumpay sa negosyo, kundi magtulungan silang lahat upang makamit ang isang mas magaan at mas matagumpay na buhay. Paglipas ng ilang linggo, ang negosyo ni Ginoong Marco ay patuloy na umunlad. Ngunit higit pa rito, nakikita niya ang mas malalim na kahulugan ng tagumpay. Ang mga proyekto para sa komunidad at mga kabataan ay nagbigay sa kanya ng higit pang kasiyahan kaysa sa mga naunang tagumpay na kanyang naranasan. Tinutulungan ng kanyang negosyo ang mga bata at mga pamilya na nangangailangan ng edukasyon at pagkakataon, at ang kanyang mga empleyado ay nagsimula ring makaramdam ng malasakit at pagpapahalaga. Ang buhay ni Ginoong Marco na dati puro negosyo at material na bagay ay nagsimulang magbago. Nang magbago ang kanyang pananaw, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kung paano ka nakakatulong sa ibang tao at kung paano mo pinahahalagahan ang bawat hakbang na iyong ginagawa. Si Ginoong Marco sa mga sumunod na linggo ay patuloy na nagsusulong ng mga proyekto sa negosyo at komunidad, habang ang kanyang kumpanya ay patuloy na lumalago at nakikinabang. Nagsimula siyang mapansin ang mga bagay na hindi niya dati pinapansin. Hindi lang siya nagtagumpay sa negosyo, kundi nakapagbigay din siya ng pagkakataon sa iba, sa mga batang hindi makapag-aral, sa mga kabataang walang magulang, at sa mga tao sa kanyang komunidad na nawalan ng pag-asa. Ang mga simpleng hakbang ng pagtulong sa iba ay nagdulot ng mas malalim na kasiyahan kaysa sa mga material na bagay na nakuha niya. Ngunit higit pa doon, natutunan ni Ginoong Marco na ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng material na bagay, kundi tungkol sa pagbibigay ng tulong, pagmamahal at malasakit sa kapwa. Isang araw, dumaan si Ginoong Marco sa barbershop ni Mang Ernesto, at habang siya ay pumasok, nagmamadali niyang binanggit ang mga nangyari sa negosyo. Mang Ernesto, hindi ko po alam kung paano ko ipaliwanag ang mga proyekto na sinimulan ko po sa komunidad ay nagsimulang magbunga. Ang mga kabataan na tinulungan namin ay nakapagtapos ng kanilang mga pag-aaral, at ngayon sila na ang nagiging inspirasyon sa iba. Ngumiti si Mang Ernesto at nagsabi, "Ginoo, iyon ang tunay na tagumpay. Hindi nasusukat sa kung anong mayroon ka, kundi sa kung paano ka nakatulong sa iba at paano mo pinahahalagahan ang mga maliliit na hakbang na ginawa mo para sa kapwa." Si Ginoong Marco ay tumahimik at nag-isip sandali. "Mang Ernesto, totoo po iyon. Bago ko po natutunan ang mga aral na ito, ang lahat sa buhay ko ay umiikot sa negosyo at pera. Pero ngayon, ang tunay na kayamanan ay hindi sa mga bagay na hindi ko kayang hawakan. Ang tunay na kayamanan ay ang mga buhay na nabago dahil sa mga hakbang na ginawa ko, at ang mga pangarap
na natulungan kong makamtan. Nagpatuloy si Mang Ernesto, "Minsan, Ginoo, ang tunay na tagumpay ay hindi isang bagay na madaling makita. Hindi ito agad-agad dumadating, hindi ito matutumbasan ng kahit anong materyal na bagay. Ngunit kapag nakapagtulungan tayo, kapag nakita natin ang mga tao sa ating paligid na nagsisilbing inspirasyon at may magandang pagkakataon sa buhay, doon natin makikita ang tunay na halaga ng tagumpay." "Walang anuman po, Mang Ernesto," sagot ni Ginoong Marco. "Ang mga aral na ibinahagi ninyo sa akin ay nagsilbing gabay sa pagbabago ng aking pananaw sa buhay. Hindi ko po alam kung anong mangyayari sa hinaharap, ngunit natutunan kong ang bawat hakbang, hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay ng iba, ay may halaga. Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa mga simpleng bagay. Ang pagtulong, ang pagmamahal, at ang pagpapahalaga sa bawat sandali." Habang patuloy na nag-uusap, si Mang Ernesto ay muling ngumiti. "Ginoo, tandaan mo na ang tunay na tagumpay ay hindi palaging nasa mga resulta, kundi sa mga relasyon at mga hakbang na ginawa mo upang matulungan ang ibang tao. Kung matutunan mo iyan, walang duda na ang buhay mo ay magiging puno ng kasiyahan." Naglakad si Ginoong Marco palabas ng barbershop, bit-bit ang bagong pananaw sa buhay. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na nakuha niya sa negosyo, nagsimula niyang maunawaan na ang mga simpleng sandali ng pagbabalik loob at pagtulong sa iba ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa anuman sa mundong materyal. Habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang ang mga bagay na hindi niya pinapansin noon ay tila may bagong sigla. Ang mga tao sa paligid niya, ang mga bata at ang mga pamilya sa komunidad ay nagsimulang makita sa kanya ang isang uri ng pagbabago. Nakita nilang hindi lang siya isang negosyante, kundi isang taong may malasakit at handang magbigay ng tulong. Ang pagninilay na ito ay nagsilbing gabay sa bawat hakbang na tatahakin niya patungo sa mas magaan at mas matagumpay na buhay. Ang mga linggong lumipas mula nang simulan ni Ginoong Marco ang kanyang mga proyekto sa komunidad ay nagdulot sa kanya ng mga pagbabago na hindi niya inaasahan. Sa kabila ng mga tagumpay sa negosyo, ang pinakamahalagang tagumpay na kanyang natamo ay ang pag-alam kung paano magbigay at maglingkod sa iba. Ngayon, hindi na siya ang negosyanteng tanging tumitingin sa pera at materyal na yaman, kundi ang isang tao na natutunan ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Isang tagumpay na nasusukat hindi sa kung anong mayroon ka, kundi sa kung anong naitulong mo sa iba. Isang hapon, naglakad si Ginoong Marco patungo sa barbershop ni Mang Ernesto. Habang papalapit siya, napansin niyang ang mga tao sa komunidad ay abala sa kanilang mga gawain, ngunit ang mga ngiti nila ay puno ng kasiyahan. Isang senyales na ang mga proyekto at pagtulong na ginawa niya sa mga kabataan at sa mga mahihirap ay nagbunga na. Pagpasok niya sa barbershop, nakita niyang abala si Mang Ernesto, ngunit ang barbero ay agad niyang tinawag. "Mang Ernesto, magandang araw po," sabi ni Ginoong Marco na may kasamang ngiti sa muka. "Hindi ko po alam kung paano ko pasasalamatan ang lahat ng mga aral na ibinahagi ninyo sa akin. Ngayon,
Nagsimula po akong makita ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Habang naglalakad si Ginoong Marco papalapit, itinuwa ni Mang Ernesto ang kanyang ulo mula sa paggugupit ng kliyente. Ginoo, mukhang may mga magagandang balita po. Ano po ang nangyari? Si Ginoong Marco ay huminga ng malalim at nagsimula magkwento. Sa mga nakaraang linggo, nakakita ako ng maraming pagbabago hindi lang sa aking negosyo, kundi pati na rin sa buhay ng mga batang tinulungan ko. Ang mga batang iyon ay hindi lamang nakatanggap ng edukasyon, kundi ng pag-asa. Nakita ko rin po kung paano ang mga empleyado ko ay nagsimulang magbigay ng mas maraming oras at malasakit sa kanilang mga pamilya. Ang mga proyekto namin para sa komunidad ay nagsimula ng magbunga at nakita ko kung paano ang bawat hakbang ay nagdudulot ng positibong epekto. Si Mang Ernesto ay tumango at nagbigay ng isang ngiti. Ginoo, wala nang mas maganda pa kaysa sa makitang ang iyong mga ginagawa para sa iba ay nagiging inspirasyon. Hindi lang po sa negosyo, kundi sa mga tao sa inyong paligid. Ang tunay na tagumpay po ay hindi nasusukat sa kung anong mayroon ka, kundi kung paano mo nakakatulong sa ibang tao. Nagpatuloy si Ginoong Marco. Alam niyo po, Mang Ernesto, hindi ko po inaasahan na magiging ganito kasaya ang buhay ko. Akala ko po ang tagumpay ay nasusukat lamang sa negosyo. Ngunit ngayon, nauunawaan ko na ang mga simpleng bagay tulad ng pagtulong sa mga bata, pagkakaroon ng malasakit sa mga tao, at pagbibigay ng oras sa pamilya ay may pinakamahalagang halaga. Ngayon, alam ko na ang bawat tagumpay ko sa negosyo ay hindi magiging ganap kung hindi ko po pinapahalagahan ang mga relasyon at ang komunidad. Si Mang Ernesto ay ngumiti at nagpatuloy sa paggupit. Tama po kayo, Ginoo. Hindi po palaging makikita agad ang resulta ng mga ginagawa natin para sa iba. Pero kapag ginawa mo ito ng taos puso, tiyak na makikita mo ang bunga ng iyong pagpapahalaga sa mga maliliit na hakbang. Isang linggo matapos ang kanilang pag-uusap, nagsagawa si Ginoong Marco ng isang malaking charity event para sa komunidad. Isang pagtitipon kung saan ipinamigay ang mga scholarship sa mga kabataan, nagkaroon ng mga libreng health check-ups para sa mga mahihirap, at namigay din siya ng mga kagamitan at mga pagkain sa mga pook na hindi kayang makabili. Ang kanyang mga proyekto sa edukasyon at komunidad ay patuloy na lumalago, at ang bawat araw ay nagsilbing isang bagong pagkakataon para matulungan ang iba. Sa kabila ng mga tagumpay sa negosyo, nakita ni Ginoong Marco na ang tunay na yaman ay hindi nasa mga bagay na hindi mo kayang hawakan, kundi sa mga bagay na may halaga sa iyong puso. Ang pagtulong sa iba at ang pagpapahalaga sa mga simpleng sandali ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan na hindi kayang ibigay ng anumang material na bagay. Si Ginoong Marco ay bumalik sa barbershop, isang huling pagkakataon upang magpasalamat kay Mang Ernesto. Mang Ernesto, maraming salamat po sa lahat ng mga aral na ibinahagi ninyo sa akin. Dahil sa inyo, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung anong mayroon ka, kundi sa kung anong naitulong mo sa buhay ng iba.
Si Mang Ernesto ay ngumiti at nagbigay ng isang matamis na tugon. Ginoo, ang tagumpay ay isang paglalakbay. Hindi ito isang destinasyon. Kaya habang tinutulungan mong magtagumpay ang ibang tao, ikaw mismo ay magiging mas matagumpay sa buhay. Habang araw ay patuloy na sumisikat at nagsisilbing gabay para sa kanilang komunidad, si Ginoong Marco ay natutunan ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito nasusukat sa material na bagay, kundi sa kung paano ka nakakapagbigay ng halaga sa buhay ng iba. At sa bawat hakbang na ginawa niya para sa kanyang negosyo at komunidad, nagsimula siyang maglakbay patungo sa isang buhay na puno ng kasiyahan, pagmamahal at malasakit.